So ito po yung MRT7 North Edge sa Common Station. So ito yung mga steel frame structure niya at yung mga steel columns na to mga kasikap. Ayan, nakatungtong sa pedestal. So hanggang dito po yung hangganan ng estasyon. Ito naman yung MRT3 LRT1. So hati sila dyan. Pero i-connect din yan dito. Kasi yan dito yung mga last na columns. So patungo yan dun. Yan. So marami tayong mga kasikap na nalilito pa rin dito. Isa lang yung tawag nila, MRT3. Pero tatlong istasyon po yung magdudugtong-dugtong dito, no? Ito yung North Edge sa Common Station, MRT7. At ito naman yung isang stasyon lang pero hati sila dyan. Ayan yung LRT1 at MRT3. Yung magiging last station ng LRT1, ang dulo niyan sa may Dr. Santos. SM North Edge na naman to dito. Ayan. So ngayon mga kasikap, diretso tayo dun sa unahan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? So sa ngayon, ito na yung progreso dito mga kasikap. Yan. Ito po yung North Edge sa Common Station. Ito yung mga steel box girders na malalaki na nandoon. Nandoon. So may EDSA. Pero pag na-install na dito, kala mo ano lang maliliit lang. So nagkaroon na rin sila ng pagbububong dyan. So abot yan hanggang dito. Ito yung mga steel girders na yan para sa unang floor ng stasyon na to. Abot yan hanggang dito. Yan. Ayan, lumalakas palalo yung ulan. Talagang sinabayan tayo ng ulan pag-update natin. Dala ko yung drone ko at ready na sana to para paliparin. Kaso di naman po natin sasacrifice to na umuulan. Nasa ilalim tayo ng North Avenue, North Edge sa Common Station, MRT7. SM North EDSA. Nasa northbound tayo. Ito pa yung mga bahagi ng mga bakal dito sa kanan. Yan mga kasikap po. Patungo yan dun sa West Avenue, sa turnback guideway na tatawid dito sa EDSA. Ito yung mga steel box girders na ini-install nila dyan. Ang lalaki dyan, no? Nagpas 2 tao to, mga nasa 12 feet, no? Lalaki yung dun sa loob, pag lalaki. So yung isang span ay halos katumbas ng 6 na putol. Ayan. Ito mga kasikap yung footbridge o concourse na gawang pribado. Ayan. Sa mga wall pa lang, puro glass na yan. Meron pang design sa ceiling nya. Tapos yung stasyon, ayan, quality din yan, napakaganda. Yan yung mga gawang SM private. Ito yung viaduct na
LRT1 sa kanan natin sa taas. Ang dating contractor po na gumagawa dito ay BF Corporation. Makikita naman natin sa mga nakasulat dyan. So dahil nga hindi na daw binabayaran ng gobyerno yung BF Corporation, nagkaroon pa dito ng mga anomalya na mismatch daw. Hindi totoo naman, mataas yung steel bayad ako para dyan sa konkreto. Pero ang totoong issue talaga dyan, makakasigap, patay sa na pagtanungan ko, di na daw nagbabayad yung gobyerno sa BF Corporation. Syempre, kung di ka pa naman binabayaran, ano yung pagbabayad mo sa mga empleyado mo, sa mga workers na gumagawa dyan? Diba? Ganun din yan, halimbawa, contractor ka, hindi kita binabayaran, kumuha ka ng tao, bibili ka ng mga materyales, pagkain nyo, ganyan, diba? Ano pa mo, gagawin mo, itutuloy mo pa ba yung proyekto kung wala ka namang source of money para sa mga paggawa dyan? Patungo sana ako dun sa sa MRT7, sa iba't ibang stasyon ngayon, kaso wala, di sumangayon sa atin yung panahon, lumalakas yung ulan palalo. Ayan, buti nga hindi pa nababasa yung cellphone ko. At yung drone natin di rin makakalipad pag ganitong maulan, at hindi ko rin naman palilipa rin, syempre. Ito na nga lang yung maayos-ayos na camera na nagagamit natin, yung drone natin, nasisira pa. Sunod na pagkakataon na lang siguro tayo gagayang patungo dun. Ito yung FPJ station, mga kababayan. Ito naman yung bus station dito sa Roosevelt yung pangalan nito, pero yung stasyon ng LRT1 hindi ba siya FPJ na. Ayan. Parang ewan lang yung pagkagawa sa stasyon dito Yero, semento, bakal, pininturahan lang ng wala naman lang ka-design. At ayan mga kasikap, medyo lumalakas palalo yung ulan. Hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat. God bless.